Magandang araw mga ka-Best Buys. Meron ulit tayong dalawang generator na ipapadala sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. So ito po yung ating Philking 10,000 STRA. Ito naman po yung ating Philking 12,000 STRA. Sila po ay mga automatic diesel generators. Silipin natin kung ano yung meron sa mga generators na to bago natin i-testing. So dito sa 10 kVA mga ka-Best Buys, naka-digital genset controller nga siya. Meron siyang mga provisions dito para sa charging ng DC. Pwede tayong mag-charge ng mga batteries natin. 30 amp na breaker, ATS port, starter switch, manual starting ng ating generator, at dalawang 30 amp na AC output. Sa loob naman mga ka-Best Buys, makikita natin yung ating 195 diesel engine. Yan mga ka-Best Buys, ang pinaka-the best sa setup ng generator kapag 10 kVA. Hanapin nyo lagi 195. Pinaka-the best na makina yan. Malaki, matipid, hindi sirain. So yun talaga yung pinaka-key feature ng 195. So yung mga accessories niya, given niya na posibleng mag-broke down, pero yung engine ng 195 hits differently. Dito naman tayo sa likod. Nga pala mga Best Buys, bago natin makalimutan, lahat ng generator na diesel ng ating Philking ay 100% copper. Guarantee dyan mga ka-Best Buy. Limitations na ng mga diesel generators natin, lalo na itong 10 kVA, is just 5 hours running. Mas maganda na ilimit lang talaga natin sa 5 oras para hindi nagiging sirain yung ating generator. Kapag kasi pinag-perform natin ito ng more than 5 hours, yung mga components sa loob is umiinit, kaya naman nagiging sirain siya. Although kaya naman nating ayusin dahil yun naman ay mga components na yung bumibigay due to extreme temperature sa loob ng makina. Siyempre, mas maganda pa rin na walang sakit sa ulo as much as possible. Ito, dito naman sa likod makikita natin yung ating intelligent AVR. So dahil nga tayo naka-digital controller na, kailangan yung ating AVR is intelligent na rin. Kapag mas mataas at mas mababa sa regular or standard na voltahe, dapat nag-automatic na nag-trip yung ating digital controller. So nandito rin yung ating solenoid and starter, rectifier natin para sa charging. So dito naman sa taas mga ka-Best Buys, nandito yung kanyang gauge para sa diesel. Ayan. Ayan. So napakaganda ng finish ng ating 10 kVA. Dito naman tayo sa 12 kVA na ipapadala natin kay Ma'am Jonah Anino dyan sa Sarangani Province. All the way from Mindoro to Sarangani Province. So ito naman, ang ating 12,000 STRA. Meron siya ring remote control for starting. Digital display na rin. Meron siyang 50 amperes na AC output. Meron siyang DC charging din. And syempre, automatic nga siya. Kaya siya meron siyang ATS port. Sa loob, makikita natin mga ka-Best Buys, isa sa pinakamagandang features din, which is 1105 engine na napakalaki. Best Buys, hindi natin tinitipid yung lahat ng specification na po pwedeng ibigay, inilalagay natin yan. So ito pa ngayong halimbawa mga ka-Best Buys, dahil nga ito ay air-cooled lang, pero ang kagandahan dito, yung 1105 engine ay may special features which is kaya nyo tumakbo ng 10 hours. So dinagdagan pa natin siya ng vent, ng fan dito para mas mabilis yung pag-cool sa loob. Dahil kung enclosed lang siya at wala siyang aasahan kundi yung kanyang fan na nagagaling doon sa makina, medyo mahina pa yon. Kaya dinagdagan natin ng auxiliary fan dito para mas maganda yung ventilation sa loob. So silipin natin dito sa side na to kung ano yung meron. So almost same lang din naman sa ating 10 kVA. Meron siyang AVR. Mas maganda at mas malaki yung kanyang AVR compared with 10 kVA. Ito naman sa side na to, starter natin ng solenoid, starter motor, and also yung ating rectifier. Tangke, 30 liters yung capacity nito. So kung 15 10 kVA natin mga ka-Best Buys ay may average consumption ng 1.5 liter per hour. Depende pa yan kung gaano kadami yung loads or gaano kabigat yung load sa dinadala ng generator na yan. Ito naman ating Philking 12,000 STRA, 2.5 to 3 liters per hour. Given naman yan mga ka-Best Buys dahil yan ay malaki ang engine at may 10 kilowatt rated power. So meron silang digital display pagkapareho para makontrol yung voltage na inilalabas ng ating generator at yung kilowatt consumption. Yun ang kagandahan sa mga digital display dahil yung iba kasi mga ka-Best Buys, wala silang controller na ganyan. Hindi rin sila intelligent. Kapag mas mataas sa 230 at mas mababa sa 220 volts yung nilalabas ng generator, automatic sinashut off siya ng ating mga controller. Parang yung mga malalaking diesel generators mga ka-Best Buy. Meron silang automatic transfer switch. Kaya naman, automatic na nabubuhay at automatic na rin namamatay yung ating mga generators. At i-start natin yung generator na 10 kVA na ipapadala natin kay Sir Salvador Palmiano Jr. dyan sa Pili, Camarines Sur. Ito namang generator na to ay ipapadala natin kay Ma'am Jonah Anino dyan sa Sarangani Province. Testingin natin yung kanilang
automatic transfer switch. So, naka-automatic na sila. Dapat pag binunot natin yung supply nito, automatic nang mabubuhay yung ating mga generators. Ayan, silipin natin kung sino mauna. So, paanda rin natin yung 10 kVA natin sa pamamagitan ng remote control. Ang bilis. 225, 62 Hz. Bababa pa yan mga kapes so pag may load. So 0-0 yung kilowatt. Wala pang consumption kaya 0-0 ang amperahe. 13.8 yung battery. May 0.2 running hours. So kapag sa factory tinetest na yan mga kapes. Para sa inyong mga orders, comments, and suggestions, si Maripy mag-text, tumawag sa aming cellphone number na magpa-flash din sa inyong screen. Bisitahin ang aming Facebook, YouTube, and TikTok for more videos. Maraming salamat mga ka-Best Buys. Mag-ingat po tayo palagi. God bless po.